praise si Lord, kaya matagumpay po ang ating prayer meeting ngayon. Kaya ngayon po, ang ating pong topic ay tungkol nga po sa how to pray effectively. Ayan, na kung saan, alam ko, marami na pong, alam ko yung mga times na, ewan ko kung dati ba, parang na-title na rin siya. Ito naman po, nakuha ko naman po ito sa isang libro ni Chris Oyakhilome. Ayan, kung kilala niyo po siya, makakarinig po kayo ngayon ng isang buong libro. Ayan, babasahin ko na po siya para sa inyo at sum up ko na rin. O hindi, joke lang po. Ayan, kaya ngayon po, sabi nga po dyan, paki-next nga po. Sabi dito, prayer is primarily our communication with the Lord. Alam naman po nating lahat na sa mga nakapag one-to-one na dito, di ba, na ang prayer, di ba, at yung Bible, mahalaga yon. Na sinasabi nga po dito na itong prayer, di ba, sabi doon, ito yung communication natin sa Panginoon. Two-way nga daw po ito. Ito yung sinasabi na ikaw yung magsasalita, nag-pray ka kay Lord, kinakausap mo siya, at the same time, pagkatapos mong magsalita, di ba, si Lord naman po yung mangungusap sa buhay natin. Tandaan natin na ang pakikipag-usap ay effective. Sabi nga po, 'di ba, na tuwing nga po sa atin, 'di ba, kakaroon daw po ng conflict. Kuwari sa mga magkakaibigan, sa mga tao, 'di ba? Kapag may mga time na hindi nila pag-usapan. Kuwari, 'di ba, sa atin nga ngayon uso na talaga yung mga bigla kang ma-offend sa bigla niyang ginawang bagay o kaya biglang sa nasabi. Minsan nga po lalo na sa yung mga chat o mga text nga po, 'di ba? Kasi wala ding emotion, 'di ba? Inisip mo na baka yung sinasabi niya, baka pataas yung tono, o kaya ganto, ganyan. Pero sabi nga po dito, di ba, na sa atin din po, tuwing daw po, hindi pala tayo nananalangin. May mga times pala na akala natin, malayo na ba si Lord sa akin? May mga ganun nga daw po tayong naisip, o ako ba yung malayo na sa Panginoon? Pero sabi nga po, sa pakikipag-usap, maraming naayos. Kaya sabi din, kay Lord din, sabi doon, though He knows, sabi nga dito, what you need, dapat daw po gusto pa rin ni Lord na marinig o makita na kinakausap natin siya. Kaya nga sabi dito, alam niyo ba, yung mga disciples nga po, paki-next nga po ko nandiyan. Ayan, sabi diyan, ay wala. Ayan, sabi po, yung mga disciples nga po, alam niyo po, nakita nila si Gias, di ba, nasilayan nila si Gias, nakasama nga po nila si Gias, di ba? At sabi ito, after walking with Jesus for a while, they realized that Jesus didn't pray, sabi ito, as they did. Naisip nila, parang may kakaiba sa taong to. Kaya nga po sabi ito, he actually, sabi dyan, had results continually in a way that startled them. Sabi doon, nagsimula na, sabi nga dito na they finally said to the Master, teach us to pray. Napansin nila kay Lord, kay Jesus na parang may kakaiba nga sa taong to. Sabi nila, nag-pray din naman kami, pero di ba may mga time nga na sinasabi doon na bakit iba yung power na nare-receive niya compare sa taong to, di ba? May mga ganun pong mga napapansin tayo. Pero sabi nga po dito, kaya ang sinabi talaga ng mga disciple na yun, Lord, turuan mo po kaming manalangin. Hindi nila sinabing, Lord, turuan mo naman kami, paano po kayo nakagawa ng miracle, paano niyo po nagagawa yung bagay na yun. Kundi sabi doon, Lord, teach us to pray. Kasi ang sikreto nga po, di ba, sa ating mga Kristiyano talaga ay yung pananalangin natin. Na dapat nga daw po, di ba, sabi kasi, malalaman daw na tayo na talagang nakikipag-communicate pa rin tayo sa Panginoon sa way nga po ng personal o mga private na mga prayer nga po natin. At sabi ito, bakit ba natin kailangan manalangin? Why we pray? Sabi dyan, prayer is such an important part of our lives as Christians. Sabi po dito, first of all, we must recognize prayers as a privilege as well as an honor. Tandaan po natin na tuwing nag-pray po tayo, sabi po ba natin na, Lord, thank you po sa pribilehiyo na makausap ka. Di ba may mga pagkakataon tayo na, sabi nga pag kinausap natin yung mga pag mayor ang kakausapin natin, o kaya inassign ka nga daw, di ba, sa school, ay, maraming tao dun, kailangan yung prayer ko, maganda, di ba, kaya ilalagay mo talaga dun yung pinakamagandang mga salita, yung talagang may impress yung mga tao nga. Pero dito ngayon, hindi yun yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, dapat we recognize na yung praying, yung pag-pray nga daw po, becomes our lifestyle. Kailangan, kung Kristiyano ka, nagpipray ka, di ba? Kung Kristiyano po tayo, marunong po tayong mag-pray. Sabi po dito, para siyang hininga na hindi pwedeng mawala sa atin. That's why, sabi nga po, di ba, we are thankful na merong prayer. Kasi ito yung secret, sabi doon, na kung saan, yung prayer daw, merong mga secret kang malalaman sa Panginoon. At the same time, di ba, sabi doon, may mga benefits din ito. Di ba, may time nga nung prayer marathon na sinabi ni Pastor
na na bakit ayaw niyang yung minimiss out yung prayer marathon, 'di ba? Kasi may mga benefits siya doong natatanggap, 'di ba? May mga sinabi niya rin yun sa atin nung ewan ko kung Wednesday ba yun o nung Sunday. Basta kung ano man yun, narinig niyo yun, alam ko. Ayan, kaya sabi po dito, we must recognize, ayan, na yung prayer nga po ay isang pribilehiyo. At sabi nga po, every moment of prayer is an investment in eternity. Na tuwing nagpipray po tayo pala, hindi lang po ito parang wala lang. Hindi po ito yung katulad ng yung alam niyo po yung nakikipag-usap ka sa tao na hindi naman interesado sa'yo. Yung tapos parang wala lang, dumaan lang yung sinasabi mo sa kanya. Pero alam natin na yung pag-pray natin, di ba? Bawat prayer, bawat nga daw po salitang namumutawi sa mga labi natin o mga sinasabi natin, di ba? Pinapakinggan yon ng Panginoon. Ganun si Lord ka-excited na pakinggan yung prayer natin. Ganun si Lord ka-excited na pakinggan yung mga gusto nating sabihin sa Kanya. Yung alam niyo nga daw po ba, yung parang si Lord nga, katulad siya ng isang tatay na yung pag-uwi mo sa gabi, inaantay niya yung ikakwento mo sa kanya. Na tayo ba ganun pa rin ba tayo nung mga panahon na, ay gawa, tuwing uuwi nga tayo, di ba lagi natin, ang una talaga natin sasabihan, Lord, salamat po kasi ganito po nangyari sa araw ko, ganyan, ganyan. At parang, yun nga kasi yung talagang gustong marinig sa atin. At sabi dito, our fellowship is with the Father, sabi diyan, and with His Son, Jesus Christ. Sabi nga po diyan, every moment of prayer is an investment. Ay, nasabi ko na pala. Sabi diyan, sinabi nga pala dito niya, kasi sabi diyan, through prayer, we participate in the communion of the God kind. Sabi diyan, it's a throne room. Sabi po dito, Jesus made it. So, kaya nga po sinabi niya dito na, ayan po, isa sayong, what a time of rich communion with the Lord. Sabi diyan, prayers provides us. Kaya kung alam po natin talaga yung sekreto ng prayer talagang yung may excite po tayo umaga pa lang mag-pray ka na agad kasi alam mo naman ang Panginoon na tumutugon nga daw po siya sa mga panalangin natin. At sinasabi nga po ng Thessalonians 5:17, di ba? Ng 1 Thessalonians 5:17, yung dapat memorize nating lahat, di ba? Yung sinasabing pray without ceasing. Na manalangin nga daw po tayo ng walang batid. Na ibig sabihin, di ba? Yung prayer po ba, meron daw po bang sinasabi dito na meron lang bang oras yung prayer? Di ba wala naman po? Anytime pwede kang mag-pray. Sabi nga po anywhere na kung saan nandun ang Panginoon. Na kung kailangan mo ng tulong, di ba? Talagang nandyan agad po si Lord. At sabi nga po dito, ano yung mga bagay na dapat daw po na tuloy-tuloy nating ginagawa? Ito nga daw po yung mga pagpipray. Kasi alam natin na everyday sa buhay natin, kailangan natin ng Panginoon. Everyday, kailangan natin ng tulong mula sa Kanya. At everyday nga po, sabi doon, may mga bagay na ginagawa tayo na tanging pananalangin o tanging ang Diyos lang ang makakatulong sa atin. Sabi nga po dito, prayer helps to season our spirits as a dependable, receptable. Sabi dyan, na kung saan maging daw po tayo, na ang tawag doon, yung lalagyan nga daw po si Sidlan ng spirit and power ng Panginoon. Na tuwing nag-pray pala tayo, nai-strengthen tayo, nagiging powerful tayo. Bakit? Hindi dahil sa sarili nating kakayanan, hindi dahil sa mga sarili po natin, kundi sabi po dito, dahil po sa Diyos na meron tayo. Then we can connect to His ideas. Di ba may mga times po ba na nagpipray? Bakit po tayo nagpipray? Di ba minsan iniisip natin na Lord, nagpipray tayo na tulungan tayo ni Lord sa mga bagay-bagay sa buhay natin, di ba? May mga pagkakataon pa, kahit nga po yung mga pagdedesisyon sa buhay, di ba? Yung mga pagdedesisyon natin sa buhay, kailangan magpray tayo mabuti kasi minsan may mga decision tayo na baka sarili lang natin, di ba? O kaya baka nakikita lang natin yung alam niyo yung lang, hanggang dyan lang. Pero yung decision ng Diyos, di ba? Yung plano niya talaga, yung panghanggang future talaga. Kaya nga po sabi dito, talagang nakaka-connect tayo, nag-pray tayo, binibigyan niya tayo ng mga ideas, ng mga vision. Tsaka sabi po dito, nililid tayo ni Lord, sabi dyan, in order to change the world. Nakakatuwa po, di ba, na ang prayer, di ba, abot nga talaga nito yung mundo. May mga pagkakataon na may mga taong hindi man natin sila malapitan personally, di ba, talagang yung literal na matatouch natin sila. Pero dahil merong prayer, di ba, pag may nagsabi sa atin, pag-pray nyo naman po si ganito, si ganyan, di ba, o kahit sa ibang lugar pa yon, mapag-pray natin siya. Kasi si Lord, kaya niyang itouch yung mga tao na yon. Kaya po sabi ito, when we pray, we make tremendous power available, sabi diyan, dynamic in its working, causing change to our favor. Kaya nga ang mga Kristiyano talaga, tayong mga Christian talaga,
talagang pinipigilan tayo hangga't maaari ng kaaway na manalangin kasi alam niyang marami kang magagawa kapag nagpe-pray ka. Akala lang po natin na pag nagpe-pray tayo, parang wala naman akong ginagawa dito, nakapikit lang ako, tas nakaluhod, hindi naman ako nag-share, hindi naman ako nagasalita, hindi naman ako tumutulong. Pero alam niyo po ba na yung prayer na yon, di ba, maraming magagawa yon. Dahil nga ang Diyos natin, powerful po siya. Kaya po sabi dito, meron po sabi dyan, during times of prayer, we can meditate on His goodness. Ay, meron po pala dito, sabi dyan, how wonderful that we can change, sabi dyan, circumstances and alter destinies in His name through prayer. Kaya sabi nga po sa verse ng Psalm 68:19, sabi dyan, we serve a kind, loving, great, and gracious God who daily loads us with benefits. Kaya nakakatuwa po, di ba, na sabi doon, who daily loads us with benefits. Kaya talagang alam nating maraming benepisyo ang pananalangin. Sabi doon, minsan nga daw po sa pag-pray natin, hindi lang tayo yung nakakapag-benefit nun, kundi kahit ibang mga tao, di ba, sa paligid natin, meron din. Pero mamaya papakita ko po sa inyo, makikita po natin na bakit nga po ba. Sabi diyan, during times of prayer, we can meditate on His goodness and appropriate these benefits to our life's circumstances. Kaya po, ayan, hihinga muna ako. Paki-next na nga po. Ayan. Ayan po, una, sabi po sa chapter 1, ayan, kaya nakalagay 1 kasi chapter 1 na po tayo, sabi diyan, the prayer of faith. Tayo po, sabi nga, ang faith, alam niyo po ba na sabi doon, as believers in Christ, sabi po dito, our life is a life of faith. Ayan, kung ikaw po ay naniniwala sa Diyos, ikaw po ay Kristiyano, di ba? Ang buhay po natin ay dapat, sabi doon, punong-puno o meron daw pong pananampalataya. Kasi sabi nga po dito, yung faith daw po, it is one of the outstanding virtues that distinguish us from the unbeliever. Na kung saan ang mga Kristiyano, di ba, they are always faithful. Meron lagi silang faith sa Panginoon, na laging naniniwala sila, nagtitiwala nga sila. Sabi dito, for it is by faith that we accepted God's gracious salvation through Christ, thereby receiving eternal life, sabi diyan, the God kind of life into our spirit. Kaya nga po, sabi nga po dito, na alam nyo po, magkaiba talaga yung hope at saka yung faith. Na kung saan sinasabi nga po kasi yung hope, alam niyo po, lahat po ng tao sinasabi yon. Pwede sabihin, ay, sana nga po, ganyan-ganyan, ganto-ganto. Pero yung faith talagang naniniwala ka na marireceive mo na yon. Di ba may mga tao o may mga, minsan sa school nga, di ba, kapag nag-exam tayo, ay, bahala na, siguro makakapasa naman ako doon. Pero di ba, dapat nga daw tayo mga Kristiyano, hindi bahala na. Kundi sabi doon, by faith talaga, nakikita mong nag-work ka naman talaga doon, talagang nag-aral kang mabuti, talagang nag-review ka, di ba? Nag-pray ka kay Lord, di ba? Talagang ang pangahawakan mo na yung faith na yon, talagang mataas yung grade mo, di ba? Pasado ka doon. Kaya sabi nga po dito, our walk with God is a walk of faith. Ayan, lahat tayo, di ba? Bilang Kristiyano, tinatawag tayong we live by faith and not by sight. Hindi po tayo yung mga Christian. Kung dati na isulat nyo na sa mga, ang tawag doon, yung Islam note ba yun? O Islam book? Kung ano man, o Islam dunk, hindi joke lang. Kung ano man pong tawag doon, di ba? Sabi po doon, minsan may mga time nakikita ko kasi sila, sulat nila na yung to see is to believe nga, di ba? O kaya kung ano-ano pa, wala na akong maalala kung dito see is to believe. Pero tayo nga, di ba? To believe is to see. Tandaan nating lahat, ang faith, to believe is to see. Naniniwala ka, kaya makikita mo yon. Kaya sabi nga po dito, sabi ni Apostle Paul, sabi diyan, for I am not ashamed, ayan na po yon. Sabi diyan, of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, they shall live by faith. Tayo pong lahat, di ba, naligtas tayo, tayong mga tao, di ba, mga Kristiyano, di ba, naligtas tayo dahil sa pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. Kaya, ganoon din po sa pananalangin natin. Alam niyo po ba, may mga pagkakataon, di ba, nung pinag-pray ba dati sa inyo, di ba, o pag-pray niyo nga tong salvation prayer, meron ba sa atin, nung bago ka pa lang, di ba, iniisip mo na, ay, baka joke time lang naman to. Yung tinatawanan mo pa yung bagay na yon. Pero habang narinig mo yung salita ng Panginoon, habang nagpapatuloy ka, di ba, nagkakaroon ka ng pananampalataya na dati, hindi mo naman yun naiisip, pero ngayon, di ba, naniniwala ka na. Kasi sabi ito, in our prayer life,
sabi po dyan, the principle of faith holds sway in a significant context. The prayer of faith is one, sabi dyan, among the different kinds of prayer. This prayer involves making a request to God. Ito po sabi this prayer involves making a request to God. At sabi po dito, and speaking to circumstance in order to make them conform to our desires without doubts in our hearts. Kaya ibig sabihin, sabi po, itong pag-pray na to, di ba, itong prayer faith na to, di ba, the prayer faith, sinasabi po dyan na it involves nga po ng habang naniniwala ka, di ba, habang meron kang pananampalataya, di ba, nag-make ka ng request kay Lord, sabi po dito, sinasabi mo rin siya, na kung saan nakikita mo na talaga na mangyayari yon sa buhay mo. Kaya nga po sabi sa Mark 11:22, di ba? Sabi niya doon ng Panginoon, sabi doon, have faith in God. Kaya nga po sabi dito, yung literal daw na meaning nun, di ba? Sabi doon, have the faith of God. Kasi ang totoo, di ba, kung tayo lang, kung mismong isip lang nating mga tao, di ba, paano mangyayari yon? Pero kung magkakaroon ka ng sabi diyan na have the faith of God na kung saan katulad ng sa Diyos, di ba, madali nang maniwala. Kaya nga po sabi rin sa 11:24, di ba, therefore I say unto you, Mark 11:24, ayan, sabi diyan, what things soever ye desire, ano man daw po ang i-desire natin, when you pray, kapag nag-pray ka, believe that ye receive them. Kaya sabi doon, dapat maniwala ka na matatanggap mo yon. At sabi, ano pong sunod? And ye shall have them. Hindi po sinabi dyan na baka matanggap mo kapag nag-pray ka, kundi sabi doon, and ye shall have them. Kaya tayo po ba, talagang ililimit pa ba natin si Lord? Kung alam natin yung verse na yan, di ba? Na ano daw yung i-desire natin? Siyempre, according sa kalooban ni Lord, sabi dyan, when you pray, believe that you receive. At sabi doon, syempre, magkakaroon nga o mabibigay yon sa iyo. Sabi nga po dito, notice, Jesus didn't say, when you pray, wait until you get your request before you believe. Di ba, hindi niya sinabing, wait ka lang wait ng wait. Kasi kung ganun nga daw po, di ba, tayo ba, magbibigay ba tayo ng tiwala sa taong yung pinaasa ka na, yung burger namin, hindi joke lang. Yung pinaasa ka ng ilang taon na, tapos hanggang ngayon, wala pa rin, di ba? Kumari, ganun nabasa natin na sabihin ni Lord sa atin, di ba? Na wait until you get your request. Baka sabihin mo, ayoko na nga mag-wait. Pero ang sinabi doon, di ba, marireceive mo yon. Kaya talagang tayo, naniniwala talaga tayo. Talagang ipag-pray at mag-pray talaga tayo. Kasi totoo naman talaga, di ba? At pag nag-isa-isa nga po tayo dito ng mga pa-prayer request nga po, di ba? Alam natin sa mga sarili natin na sa mga maraming prayers natin, di ba, ang dami ding tunupad o in-answer ni Lord. At sabi po dito, rather He told us, believe that we receive right at the point of praying. Kaya ngayon, nasa prayer meeting po tayo, ano yung mga gusto natin ipag-pray, ano yung mga pinapapray sa atin, di ba? Ipag-pray talaga natin. And we would have our request, and that is faith. Kaya po sabi ito, faith means I have it. Tandaan niyo po, ang ibig sabihin ng faith means I have it. Nasa iyo na yon, di ba? Though I may not see it with my physical eyes now, pero sabi doon, but I have it. Ibig sabihin, nasa iyo na yun, tanggapin mo na, di ba? Kasi di ba, sabi nga, naglalagay yun sa loob-loob mo na habang sinasabi mo yung prayer mong yun, di ba, na naniniwala nakikita mo, nakikita mo, di ba, na talagang andyan na po siya. Sabi nga po dito, sabi po, meron pong principles. Sige, paki-next nga po, yung prayer of faith. Una, sabi dyan, there must be a specific desire. Kailangan daw po tayo, pa nag-pray tayo, kaya nga po, di ba, anong sabi sa atin? Bakit tayo tinuturuan ng personal prayer din po? Kasi di ba, kung ang pag-pray lang po natin, yung laging sinasabi nga po sa school, yung mga prayer na laging ayun lang yung mga pinag-pray natin, di ba? Sabi doon, may mga personal po tayong prayer, di ba? May mga pagkakataon na ito talaga pinakakailangan mo, hindi naman yun nabanggit sa prayer na yon. Kaya nga po, di ba, mas maganda rin talaga, minsan, yung sinasabi nga po na, pag may pag-pray ka, talagang gawin mong specific. Wag lang, Lord, penging kotse, tapos binigyan kang truck. Diba naman yun, Lord, sabi ko, penging kotse. Sabi na, bakit kotse naman to Hindi, joke lang. Pero dapat nga po, di ba, nag-aano tayo ng, yung talagang kung ano yung gusto mo, Lord, gantong kulay, ganto itsura, ganyan pangalan, di ba? Ito yung nagda-drive, ay iba pala yun. Kaya sabi po dito, di ba, specific desire is a paramount. Sabi doon, paramount in the prayer of faith. Ito po yung sabi doon, yung mahalaga. Sabi doon, make your prayer na talagang specific. Kasi sabi dito, sa Mark 11:23, for verily I say unto you, that whoever shall say unto this mountain,
be thou removed. Sabi diyan, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. Alam niyo po dito, may mga pagkakataon nga na iniisip kasi natin, kaya po tinuturo sa atin na mag-pray tayo, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya. Kasi may mga time na sa sarili po nating isipan, hindi po natin yung maintindihan. May mga pagkakataon na, katulad nga po yung sinasabi doon, di ba? Sabihin daw natin doon sa bundok na yun, di ba, na itapon niya yung sarili niya dyan sa dagat. Tapos isipin natin, paano yun? Kahit nga 10 million ata na tao, hindi yun ma-move, di ba? Parang it takes pagpapala, pala, para lang para matanggal yun. Pero hindi talaga, sobrang tagal, sobrang effort. Pero kaya nga po yung pananampalataya, talagang sukdulan yun na kung saan hanggat kaya mong manampalataya ka talaga. Kahit kakaiba yun, kahit ang hirap, di ba? Pero sabi nga po, sa tao imposible, pero sa Diyos, meron bang imposible? Wala. Kaya po, di ba, hintayin ko sana sumagot kayo, hindi joke lang. Ayan, gabi na po kasi baka antok na po sila. Kaya po, next po, sabi po, pangalawa, sabi dyan, see the unseen. Ayan po, yung sa pananampalataya, sabi po dito, kailangan na daw po natin yung sinasabing, kailangan nakikita mo na, yung kailangan talagang, yung yung sinasabing talagang, eto na, kumikilos ka na hawak mo na yung bagay na yun. Mamaya meron pong kwento dyan. Sabi po dito, ayan, you've got to see the unseen. You should be, sabi dyan, able to visualize what you desire. Ano daw po? You need to visualize what you desire. Lord, ito po yung gusto ko talaga. Ay, gantong itsura po yung gusto ko. At sabi na, and it's only when you desire is specific that you can see. Kaya nga po sabi dyan, how do you see the unseen? Sabi po dyan, through the eyes of faith. Paano nyo po makikita yung mga bagay na yon? Through the eyes of faith. Hindi mo pa nakikita yung bagay na yon, pero naniniwala ka na. Nalimutan ko po kung sino yung preacher na napanood ko nun. Sabi niya, kung si Bong Saking ba yun, isipin nyo na lang kung sino man yon. Meron po siyang sabi niya kasi doon, parang ilang beses niya tinatakbuhan nga yung Panginoon. Tapos lagi siyang, gusto niya kasi mag-abroad, yumaman, ganyan. Tapos may one time na lagi daw, tuwing pupunta siya sa mga prayer gathering o kaya mga service, lagi na lang sinasabi na, lahat po ng mga tinawag ng Panginoon dito, kayo, lapit kayo sa unahan. Tapos di daw siya lumalapit, sabi niya, ay, marami naman siguro sila dito, okay lang, di ako makikita. Tapos maya-maya daw, yung foreigner daw na yon, biglang tinuturo, ikaw, tapos bilanggit pa yung kulay ng damit niya, ganyan. Tapos sabi, lapit ka dito. Sa loob-loob niya, ang dami-dami namin, nakita pa ako. Tapos basta ilang beses daw po siyang ganun. Tapos may one time na sumunod na siya kay Lord. Kaya ang nangyari daw, binigyan siya ni Lord ng lupa, ng kakabaranggo, ay parang basta place lang na hindi niya alam. Sabi niya, Lord, paano ako magpapastor sa lugar na to? Wala ngang kahit ano. Pero sabi niya nga, ewan ko kung anniversary ba nila yon. Basta sabi niya doon na, sabi niya sa mga tao doon, ngayon, andun daw siya nakatayo, tapos yung nakikita daw doon sa paligid, lahat ng yon, binigay lang yun ni Lord. Nasabi niya, pinag-pray niya doon na, Lord, salamat po, yung pala, lupa pala yun, pero sabi niya, Lord, salamat po sa pader, Lord, salamat po sa ang tawag diyan yung sahig nga, tapos mga upuan, salamat po sa pulpito, ganyan. At lahat ng yon nangyari dahil nga po saan? Nakita niya kasi, sabi doon, through his eyes of faith, dahil sa pananampalataya niya. At sabi doon, we will look not at the things which are seen, sabi po sa 2 Corinthians 4:18, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Kaya po ito nga po yung natin na may mga pagkakataon na kaya po siya tinatawag na faith kasi hindi mo pa siya nakikita. Ibig sabihin, pananampalatayaan mo. Titingnan ng Panginoon kung talagang gagawin mo ba yung bagay na. Example nga po dito, sila nga po. Ayan. Una po si Abraham. Di ba sinabi po sa kanya ng Panginoon na magiging ama siya ng maraming nasyon. Pero di ba, kung tutuusin po, pag nag-isip nga po si Abraham, o pag binasa natin yung story niya, nung 75 years old pa siya, di ba, ayun yung tinawag siya ng Panginoon, di ba? Tapos sabi doon, wala pa pa po siyang anak, meron naman siyang asawa, pero sa edad niyang yun, di ba, wala pa rin siyang anak. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon na, gagawin siyang father of many nations. Sa Genesis po yun, di ba? Pero nangyari po, habang binabasa natin ngayon yung Bible, nakita natin na kahit siya, di ba, nagkaroon naman talaga siya ng anak. At tayo, nakita talaga natin na talagang, kaya nga may nabuong kanta sa mga bata, di ba, na si Father Abraham
Abraham had many sons, ganun-ganon. Ayan. Kaya alam po natin na dahil sa pananampalataya niya po. Tapos, pag binasa nga po natin yung Hebrews 11, di ba? Na makikita natin doon, dahil daw po sa pananampalataya ni Abraham, kaya ano nangyari, di ba? Naging father siya of many nations. Sunod po, ito naman pong hulaan niyo sino po yan. Ay, joke lang. Ayan, yan naman pong si Joshua. Tapos si Joshua, alam niyo po ba, na sinabi nga sa kanya ng Panginoon na pwede niya ng puntahan or i-attack nga yung Jericho. Pero sabi po sa kanya ng Diyos sa 6:2, "See, I have given into thine hand." Sabi diyan, "I have given into thine hand. And the king thereof, and the mighty men of valor." Alam niyo po, itong si Joshua, kasi lagi nga po siyang nagtatanong nga po kay Lord, di ba? Kaya hindi niya pa nakikita, kahit nga yung sinasabi, yung Jericho po talaga, pag tininan daw po natin, napakataas nung wall nun, tapos napaka-imposible daw pong napaka-imposibleng mapasok yun o masakop yun ng mga kalaban o ng mga tao, di ba? Pero dahil nga po makapangyarihan ang Diyos at sinunod ni Joshua yung sinabi ng Panginoon sa kanya, ano nangyari? Marami po siyang na-conquer na land. Tapos ito naman po, hindi naman po siya Bible character, pero tinuturo din po siya sa atin. Ayan, siya naman po si Dr. David Yonggi Cho. Ayan, si David Yonggi Cho, sabi po dito nung writer ng libro na to, sabi niya, na-amaze daw siya sa testimony nga, nung bago pa lang to si David Yonggi Cho, bago pa lang po siyang naging minister. Sabi niya po sa church niya, sabi niya, sabi niya sa Panginoon pala, una sabi niya kay Lord, sabi niya, "God, give me a chair, a table, and a bicycle." Tapos sabi ni Lord, anong lamesa, anong upuan, anong bicycle ang gusto mo? Tapos sinabi niya yung gusto niya, yung talagang in-specific niya. Tapos pumunta na daw siya sa congregation, sa church nga nila. Tapos sabi niya dun sa mga tao, sinisigaw niya na, meron na akong upuan, may lamesa na ako, tsaka meron na akong bisikleta. Tapos may mga young people nga daw po doon. Tapos tumitingin, sabi nila, nakita namin, naglakad lang naman siya papunta dito. Kaya ibig sabihin, walang bike silang nakita doon. Kaya ang ginawa nila, sinundan po, nung after daw po ng service, sinundan nila sinundan talaga, kala mo, sumama naman sila, hindi po sila mga detective. Ayan, sumama sila pauwi ng bahay, tapos nung papunta nga sa bahay nila, wala naman sila nakitang lamesa, upuan, tsaka bisikleta. Pero sabi po, tinanong siya ngayon ng mga tao, sabi nila, wala naman po kami nakitang ganyan, yung tatlo, ayun na po yun. Tapos sabi niya, "They're inside of me." Sabi niya, nasa loob. Sabi niya, he answered, "I'm pregnant with a chair, a table, and a bicycle." Tapos nagtawanan nga daw po yung mga tao, kasi sabi nila, buntis siya? Ay, joke lang. Nagtawanan sila na ganun nga po, di ba? Kasi nga, di ba, yung mga young people na yon, hindi nila magets yung sinasabi ni Dr. Yonggi Cho, di ba? At nung time na yon, di ba, naisip ko nga rin na talagang bago pa lang talagang nagmi-minister si Dr. Yonggi Cho dito. Kasi kung matagal na, di ba, di dapat nag-pray na agad siya ng kotse. Pero sabi doon, pero dumating yung time, di ba, parang ilang days lang daw po, nakita na agad nila na nag-exist, di ba, in reality na yung mga sinabi. Kasi ganun po bakit daw po siya nagkaroon ng ganung bagay na hiniling niya? Through the eyes of faith. Sabi doon, he had seen the unseen. Kaya ganun din po tayong lahat. Di ba po ba natin nakikita yung mga pinagpipray natin sa ngayon, di ba? Alam natin na soon and very soon, si Jesus pa lang inaantay natin. Ayun, di ba? Alam natin makikita na po. Yung mga pinagpipray natin, di ba? Mare-receive po natin yon. Kaya po sabi nga po dito ni Apostle Paul, sabi niya dyan, di ba? I have made you a father of many hindi pala yan. Nasaan na ba yun? Ayan, sabi po dito yung, "The God who gives life," sabi dyan, "to the dead and calls into being that things were not." So, sabi po kasi dito na kung saan though they were not, sabi doon, talagang i-claim na natin na meron na nga po, natanggap na po natin yung bagay na to. Sabi diyan, when you're so convinced that something is yours, even if you don't see it with your physical eyes, it is absolutely impossible for the devil or anyone to talk you out of it. Sabi po diyan, di ba, kung talagang nako-convince ka talagang sa loob-loob mo, talagang sinasabi mong meron ka nito, sa'yo yan, di ba? Talagang kahit nga daw po yung kaaway, hindi niya yun makukuha sa'yo. Kaya ibig sabihin, talagang it takes faith, talagang it takes yung higher na faith para talagang maisip mo yung ganong mindset nga ba sa atin, di ba? Magkaroon ka ng ganong
attitude. Sunod po, number 3 naman, sabi diyan, use your evidence. Ito pong sinasabi sa use your evidence, sabi diyan, faith is the substance of things hoped for, the evidence things not seen. Kaya nga po sabi ito, the prayer of faith thus requires you to use the evidence you've got. At saan po tayo makakakuha ng evidence na yon, di ba? Ito po yung Word of God. Na kung saan dahil sinabi ng Panginoon, di ba may mga pagkakataon sa atin, di ba, lagi tayong tinuturuan na magbasa talaga tayo ng Bible. Bakit po? Kasi may mga pagkakataon nga, di ba, na kung hindi natin alam yung Bible, hindi natin makiklaim yung para sa atin. Na ibig sabihin po, yung ebidensya na yun, di ba, yung testimony na yun, di ba, yung Bible na yun, di ba, yung scripture na ito, di ba, gamitin po natin para daw saan magamit nating evidence dun sa mga pinagpipray nga po natin. Sabi diyan, the prayer faith requires you to use the evidence you've got, but you must be able to recognize that evidence before you can use it. Kaya kailangan makita mo muna na na talagang sinabi ng Bible. 'Di ba? Sabi ng Bible, pagyayamanin niya ako. Sabi ng Bible, talagang tutulungan ako ng Panginoon. Hindi naman lahat ng mga pangako ng Panginoon, 'di ba? Para nga daw po sa ikakasagana nating lahat. Sabi po dito, you see, tandaan niyo po na yung hope, it is a great virtue. Nabasa niyo po ba yun yung hope? Taas yung add virtue to this, ganyan-ganyan. Pero sabi po dito, it is a fundamental spiritual principle that arrays, sabi dyan, the magnificent future, but faith, sabi po dito, is the substance of things hoped for. It is the evidence that substance ayan, the future. Na sinasabi lang po kasi dito na dapat nga daw po, magkaroon ka nga daw po yung sinasabing yung faith na yung hindi mo pa nga nakikita pero naniniwala ka na. Sabi dyan, the word may not necessarily come from someone else. Tandaan po natin to. Tuwing nag-pray nga po tayo, may mga pagkakataon, di ba, na mismong Holy Spirit, yun nagsasabi nun sa'yo. Kaya gusto niyo po bang yung may mga pagkakataon na gusto mong malaman yung sikreto, talagang yung kakaibang pagkilos ng Panginoon. Sabi doon, it takes prayer talaga. It takes prayer with faith para marinig mo yon. At sabi po dito, it is the Holy Spirit simply put the utterance in your mouth as you pray, or bring a song to your spirit that causes great rejoicing within you. Kaya sabi dito, huwag po nating hayaan na mawala nga po yung mga bagay. Sabi nga po, let's talk about it. Sabi po, i-meditate natin yung Bible. Talagang magkaroon nga daw ikaw ng boldness o tayong lahat na i-accept o tanggapin nga po yung mga pangakong ibibigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya po dito, if perhaps you've been sick and you've prayed to be healed, you need to look inside you for the evidence of your healing. Kaya nakakatuwa po, di ba, na sabi nga po, wag daw po natin laging sabihin na may sakit ako, sa pakiramdam ko, ganito, ganyan, ganyan. Pero minsan ang hirap po talagang gawin yung bagay na yun. Nung time na nanghihina ako, hindi ko naman talaga masabing magaling ako. Hindi ko naman po talaga masabi yung ganong bagay. Pero sabi po dito, dapat inside of us, di ba? Di Lord, lagi mo sasabihin na, Lord, hindi, pinagaling mo na ako. Tapos, yung lagi ko naaalala yung sinasabi na, Lord, for your sake, heal me. Kasi alam mo na kalooban yun ni Lord, gusto yun ni Lord, para makakilos na ako, para makagawa na ako. Lord, nai-miss ko na yung mga gantong bagay na ginagawa ko sa iyo. Kaya dapat daw po, ganun yung laging sa loob-loob natin, inside of us, magaling ka na, okay ka na, talaga, hanggang mag-manifest yun. At lalo kasamahan pa natin ng mga verses, di ba, na tinuturo talaga ng Bible sa atin. Kaya sabi doon, when you've located the evidence, use it. Ito na, alam mo na yung sekreto, ito na yung Bible, oh. Ang gagawin mo na lang, sabi doon, gamitin mo na. Pang-apat, sabi po dito, don't doubt after you've prayed. Ito sinabi po to sa atin sa 1-to-1, di ba? Na kapag daw po nag-pray tayo, hindi pwedeng yung magda-doubt ka nga na pagkaluhod mo dyan, tapos tatayo ka, nangyayari kaya yun? Sabi daw po, sayang lang daw po, sana hindi na lang daw po tayo nag-pray. Kaya ngayon, tandaan natin na kapag nag-pray ka doon, dapat iset mo na sa isip mo na itong pag-pray kong to, mangyayari to. Kaya pag tayo ko dito, di ba, answered na yung prayer na yon. Di ba? Laging ganun, hindi yung lagi pa tayong magda-doubt na, paano, ganito, ganyan. Wag na daw po nating ilagay yon sa isip natin kasi walang imposible sa Panginoon. Sabi dyan, when you prayed for something you desire, it is important you don't allow doubt in your heart. Ang katotohanan, ang kaaway, lagi niyang ilalagay yan sa puso mo.
Yun talagang isipin niya na, hindi, sabi, pagkara, sabihin natin na, hindi, magaling na ako, ganyan, ganyan. Pero sa loob-loob mo, nanghihina ka pa, di ba? Talagang binibigyan ka ng doubt ng kaaway. Pero tandaan mo na mas greater si Jesus na nasa iyo kaysa dun saan? Sa kaaway, di ba? Na nasa mundo. Kaya tandaan natin na talagang dapat, anuhin natin yun na, talagang i-claim na natin yun. Kaya nga po sabi dito, para ka daw pong farmer na ito, kapag nga daw po, may picture ba dyan? Wala. Yung farmer na yun, nasabi po dito, na para ka daw pong farmer, kapag, nakatulad daw niya, kapag daw po ginagawa natin yung pag-pray niya. Alam niyo kung bakit anong ginagawa ng farmer na yon? Sabi po dito, he plant a seed one day, and the next day, he uproot it. Alam niyo po, ginagawa ng farmer na yon na nagtanim siya ngayon, baka nagbago isip, in-uproot, tinanggal niya. Tapos lagi daw po yung ginagawa. Ganun din daw po pala yung ginagawa natin. Tuwing nagpipray tayo, tapos hindi tayo naniniwala na marereceive natin. Kaya tandaan natin that seed will never grow. And he'll never have a harvest from it, no matter how much he desires a harvest. Kahit mag-pray ka dun, di ba? Gustong-gusto mo talaga yun eh. Yung pinagpipray mo, talagang sinabi mo na yung kay Lord. Pero pag tayo mo, nag-doubt ka, kaya biglang nawala din ulit. Kaya tandaan natin na huwag tayo mag-doubt. Sabi nga, talagang mag-pray ka continuously, di ba? Sa bagay na yon. Sabi po dito, your spirit, sabi dyan, nakita ko kasi yung which is the real you, was programmed by God to respond to His word. Tandaan niyo po sino po daw tayo? Tayo yung totoo. Sabi doon, your spirit, yung real you, ikaw po yun. Hindi yung flesh mo. Kaya pag sinasabi ng flesh na tamarin kang mag-pray, wag mo daw po yun pakinggan kasi hindi ikaw yun. Sabi ito, believe it, being double-minded and unstable, what you need to do is, sabi dyan, strengthen your faith. Tuwing naisip mong mag-doubt, di ba? Dapat ipag-pray din daw natin yung sinabi ng lalaki dun kay Jesus na sabi niya, Lord, help my unbelief. Di ba? Natanggalin talaga yung unbelief na yun, yung doubt na yun, nang sa gayon, makapagtiwala ka talaga sa Panginoon ng totoo. Tapos isang bagay nga rin na naisip ko dito, na ang totoo naman kasi talaga, nagkakaroon daw po tayo ng doubt kapag ikaw unti-unti nang nawawala sa atin yung salita ng Diyos. Kapag unti-unti na tayong nawawala sa presensya ng Panginoon, hindi ka na nagsisimba, wala ka ng communication kay Lord, talagang ang bilis makapagtanim ng kaaway ng doubt. Pero the more na binabasa mo yung Bible, the more na na-encourage ka through His Word, at sabi doon, nandyan ka sa service palagi, di ba? Pinapakinggan mo yung mga salita ng Diyos, di ba? Sabi doon, lalo nag-i-increase yung faith mo. Kaya ang totoo, di ba, wag natin kakaligtaan yung pagbabasa ng Word of God. Sabi diyan, the cure therefore for a weak faith is acting on the Word. Tandaan niyo po, sabi diyan, acting on the Word, exercising your faith. If you want your faith to be strong, start doing the Word. Basa ka ulit ng Bible. Hanggang sa talagang, sabi nga doon, hanggang mag-manifest yun, hanggang talagang marinig mo na yun sa sarili mo, di ba? Kaya sabi po nga po dito, di ba, yung sinasabi ng Bible sa 1 Thessalonians 5, sabi doon, di ba, 16, 17, 18, di ba? Pero yung isa lang doon, sabi doon sa 18, in everything, give thanks for this the will of God. Na the more nga, di ba, na nag-thank you kay Lord, the more na talagang ina-acknowledge mo si Lord, di ba? Ano nangyayari? Talagang tumataas yung pananampalatayang mo nga po natin. Panlima po, sabi diyan, what you say is what you get. Sabi diyan. Kaya sabi dito, i-maintain natin yan. What you say is what you get. Ang confession po, di ba? Sabi dito, hindi na daw po tayo, tatawag po itong sa Greek na homologia. Na kung saan ang ibig sabihin, yan. Ibig sabihin po, sabi diyan, speak the same things in agreement with another. Ayan po yung ibig sabihin. Kaya ibig sabihin, yung ang ginagawa daw po dapat natin, kino-confess natin. Alam niyo po, pag narinig niyo yung word of God, di ba? O kino-confess natin yung mga confession of faith natin, di ba? Yung mga binigay sa atin, di ba? Yung mga bagay na yun. The more na narinig mo yon, the more na na-strengthen nga daw po yung spirit natin, kasi kaya mo yung sinasabi ay nakikipag-agree ka. Kaya po natin yung sinasabi kasi we agree kung ano yung sinasabi ng word of God sa buhay natin, sa situation natin, at ano sinasabi niya mismo sa sarili natin. Kaya nga po sabi dito, the Bible says that a man believes with his heart unto righteousness and confesses with his mouth.
Sabi po yan sa Romans 10:10, sabi diyan, that means until you confess that you're saved, you can't enjoy the benefits of salvation. Kaya bakit daw po mahalaga na paniwalaan mo yon, sabi doon, sa puso mo at sabihin yon ng labi mo. Kasi doon mo makikita na talagang mangyayari yon sa buhay mo the more na sinasabi mo yon. Kaya nga po, sabi nga po dito, words are powerful. They are, sabi diyan, vehicles of your thoughts. Kaya nga po, di ba, anong laging tinuturo sa atin, di ba? Ang tinuturo lagi sa atin talagang, ang sabihin natin, puro positibong mga bagay lang po, di ba? At hindi lang positibo, kundi sabi doon, yung mismong word of God. Kasi talagang, it brings life, o it is a life sa mga buhay po natin. Sabi diyan, they can affect your body, circumstances, and your entire life. Sabi diyan, what more your utterance as a child of God are mere words. Sabi diyan, they are inspired, the truths based on God's eternal word. Tandaan niyo po na yung Bible po dapat mismo ang sinasabi natin. Sunod po, pangalawa, sa chapter 2, sabi po diyan, mabilis lang naman po ito. Sabi po dito, if you didn't have the ability to believe God for something and have it to come to pass, He wouldn't have told you to do so. Ano po yung sinabi dyan? Know your part and do it. Kung hindi daw po, sabi po dito, di ba, kung hindi naman natin yun kayang gawin, hindi naman yun ipapagawa ni Lord eh. Pero ba't may mga pagkakataon na feeling natin ang hirap ng pinapagawa ni Lord? Alam naman kasi ni Lord na kaya natin yung gawin. Kaya po sabi dito, di ba, na kung saan ipag-pray natin kasi nang ipag-pray yun. Sabi diyan, God never tells you to do something you can't do. Tandaan niyo po yan. Kaya po sabi dito, many people are ignorant of this truth. Marami po na sinasabi and they fail to take the necessary steps besides praying. In the end, they would have reasons why their expectation weren't met. Alam niyo po bakit? Dahil nga po may pagkakataon na sinasabi kasi dito na know your part and do it. Alam niyo po na dapat pag may pinapagawa daw po sa atin ng Panginoon, ipag-pray po kasi natin yon. Sabi po kasi dito, kapag hindi mo na yan pinag-pray, kapag hindi mo pina-align yan sa Word of God o sinasabing confirm sa Panginoon, hindi mo talaga siya magagawa. But when you're in sync with the Spirit of God in prayer, He'll show you what your role. Na minsan, di ba, may mga pagkakataon na dahil pinag-pray mo yon ng maraming oras, di ba? O kaya, ng talagang mahabang panahon, talagang nag-take time ka sa bagay na yon, nakita mo na nagawa mo talaga yung bagay na parang imposible para sa iyo, pero sa Panginoon, alam mong hindi yun posible sa Kanya. Kaya sabi ito, when Christ ministered to certain people through the word of faith, there was always something He required. Alam niyo po kung sabi po dito, katulad nung sinasabi niya kay Joshua. Anong sabi niya kay Joshua nung sinabi niya na pwede niya nang i-conquer yung land ng Jericho? Di ba ang sabi niya, I have given this to you. Hindi niya sinabing, I will give pag pumunta ka doon, kundi sabi niya, binigay ko na ito sa iyo. Kaya ibig sabihin, ano lang pong gagawin niya? Pupunta na lang siya doon kasi ibinigay na yun ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Tuwing may pinapagawa sa atin ang Panginoon at naka-incline or naka-align yun sa Word of God, alam natin na binigay na yun, pinagtagumpay na yun sa'yo ng Panginoon. Ano na kailangan natin gawin? Talagang ipag-pray natin yun na talagang tayo. Yung back-upan talaga tayo ni Lord sa mga bagay na yun. Kaya po sabi dito, this wasn't a promise, it was a statement of fact, sabi diyan, coming from the mouth of God. Hindi lang po ito basta promise, di ba? Sabi doon, katotohanan na kung saan galing, saan po, sa bibig ng Diyos, mismong ang Panginoon ang nagsalita. Kaya alam niyo po, tuwing nag-pray tayo, ang pinaka-the best daw po na may strategy sa mga buhay natin, yung Holy Spirit po. Sabi po, yung Holy Spirit, He is the extraordinary strategist o anumang basa doon, na kung saan ibig sabihin kapag may mga gusto kang gawin, di ba? May mga gusto kang gawin sa buhay, di ba? Lagi mong i-ask yun sa Holy Spirit kasi siya talaga yung nakakaalam ng dapat mong gawin. Kung paano kanya i-guide, ano yung mga way na gagawin mo. Kaya, at may sabi po dito, the grace of our Lord, sabi po kasi dyan, yung sinasabi nga po sa atin tuwing, yung sa benediction, di ba? The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. Okay po, tapos na po. Hindi, joke lang po. Na kung saan, sinasabi po kasi dito na yung communion, di ba? Yung pakikipag-communicate natin kay Lord, di ba? Alam natin na sa pakikipag-communicate natin kay Lord po, talagang naririnig mo, nalalaman mo yung mga dapat mong nagawa para sa Panginoon. Sabi po dito, communion refers
a partnership. Ayan, gusto niyo po ng partner, makipag-partner po tayo sa Panginoon sa lahat ng mga ginagawa po natin sa Kanya. Sabi diyan, it means talking to the Holy Spirit and listening to Him talk to you. Ayan, sabi ko po sa inyo kanina, di ba, na kung saan dapat pag nagsalita po tayo, antayan din po nating magsalita ang Panginoon. Hindi po yung napaka-busy na po natin. Naalala ko nga kahapon dun sa care group, yung tinuro, yung sa one-to-one din po yun, di ba, ng prayer, yung poem, na yung sinasabi dun, poem, yung sinasabi po dun na, yung, ang tawag, nalimutan ko tuloy, yung I knelt to pray but not too long, ganyan, kasi in the end, kasi nga, ang busy niya nga daw po, ganyan sa mga ganong bagay. Pero ang katotohanan, di ba, dapat daw po, hindi tayo ganon. Hindi pwedeng, Lord, ako lang magsasalita, 5 minutes, tapos pasok ka na, punta ka na sa school, di ba? Dapat tandaan po natin na antayin nating magsalita. Yung pala, may sabihin pa pala si Lord sana sa'yo. Kaso dahil di mo narinig, ayan, naging, hindi mo tuloy nagawa sana yung bagay na yon. Yun na sana yung pagkakataon. Kaya tandaan po natin, na sabi doon, do your part. Pangatlo po, sa chapter 3, sabi po diyan, ilan lang po talaga to. Sabi diyan, the prayer of petition. Ayan, sabi nga po dito, meron po ba tayong mga request kay Lord? May mga pinag-pray po ba tayo sa Panginoon? Sabi diyan, the prayer of petition does entail much seriousness. Tandaan niyo po, sabi dito, yung pagre-request natin kay Lord, it takes, sabi doon, seriousness. It is an earnest, sabi diyan, request, accompanied with a great deal of intensity. Sabi diyan, you can make far-reaching impact in your world and turn circumstances around in just a few minutes through the prayer of petition. Kaya nga po, di ba, kapag may mga pagkakataon na sinasabi sa atin na ipag-pray natin tong bagay, ito, i-plead talaga natin to kay Lord, di ba? Talagang mag-take time po tayo sa bagay na yon. Pero, basta may maganda ditong excited na sabihin. Pero sabi nga po dito sa di ba? Sa 1 Timothy 2:1, sabi diyan, I exhort therefore that first of all supplications, prayer, intercessions, and giving of thanks be made for all men. At alam niyo po yung sasabing supplications na yon, ito po yung mga petition natin. Ito po yung mga pinag-pray natin na Lord, pengi po ng ganito, Lord, pagalingin niyo po si ganyan. Lord, salamat po sa pag-iingat niyo po sa ganyan, ganon, mga kung ano-ano pa po. Na sinasabi nga po dito, tandaan natin na, sabi po diyan, dapat daw po, the words, sabi diyan, kaya nga po sinasabi dito sa una na nga po, paki-next nga po, sabi diyan, yung letter A, nasabi po dito, praying or pray according to the will of God. Kaya nga po yung mga petition natin yan, yung mga pinag-pray natin yan, dapat talaga, isipin natin, o talagang dahil binabasa natin yung Bible, dapat talaga naka-align siya sa Word of God. Na may pagkakataon na, yung talagang kalooban ba to ni Lord, yung pinag-pray mong yan. Kaya sabi nga po dito, meron dito siyang sinasabi na, yung yung sa John 50, 1 John 50, 5:14 to 15, sabi diyan, and this the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Sabi po, and if we know He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Sabi doon, yung daw po, yung petition, yung request natin, di ba, matatanggap natin. Sabi po, since praying according to the will of God is the key ingredients for success, in the prayer of petition, it is important for us to understand exactly what it means, sabi niyan, to ask God's will. Kaya po, paano natin malalaman ulit yung kalooban ng Panginoon? Basahin ulit po natin yung mga Bible natin. Ayan, sabi po dito, meron po ditong sinasabi na tayo daw po, sabi kasi dito sa 1 John 16:26-27, sabi diyan, in that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you. For the Father Himself loves you, because you have loved me and have believed that I came forth from God. Nakakatawa po ito kasi sabi nga po dito ni Jesus, 'di ba? Sabi doon na wag na daw, sabi nga, sa pangalan ni Jesus, 'di ba? Yung mga prayers natin, 'di ba? Mare-receive natin 'yon. Pero sabi niya rin po dito, for the Father Himself loves you. Dahil mahal po tayo ng Panginoon, talagang i-grant niya daw po yung request. Sabi niya the Father doesn't need anyone to plead with Him. Ang katotohanan, di ba, hindi naman po lahat, si Jesus lang naman talaga ang malakas kung tutuusin. Pero kung sa atin nga pong lahat dito, di ba, sabi nga po,
hindi mo na kailangan pang humingi ng prayer pa sa taong to. Sabi po kasi, alam niyo po ba na kung alam mong ikaw mismo, meron kang personal na relasyon sa Panginoon. Sabi diyan, anyone to plead with Him before He does something for you or grant your request. Kaya sabi doon, He loves you unconditionally. Kaya nakakatuwa po, di ba, na kahit sino dito sa atin, di ba, basta mag-pray ka at alam mo kung kanino ka nagpipray, di ba, sabi doon, alam mong kay Jesus, sa Ama, di ba, at siniselyuhan na yun ng pangalan ni Jesus, di ba, alam mong igagrant yun ng Panginoon. Sabi diyan, in the name of Jesus, and it is yours. His will for asking, therefore, in the name of Jesus. Kaya tandaan po natin yung bagay na yon sa kalooban ng Panginoon. Sunod po, letter B, sabi diyan, magkaroon daw po tayo ng earnest, heartfelt, and continued prayer. Sabi nga po sa James 5:16, di ba, the prayer of a righteous man, sabi po diyan, avails much. Na kung saan, sabi po dito, here we see that Elijah, ito po example yung kay Elijah na nga po diyan, na sabi po, made a bold declaration of faith that shook the king and the entire nation of Israel, but he had prayed earnestly. Alam niyo po itong si Elijah nga, 'di ba? Kahit ang James, 'di ba? Sinasabi din doon na may something, 'di ba? Na dahil nag-pray si Elijah earnestly, 'di ba? Nag-continue sa pananalangin, 'di ba? Ano daw nangyari? Yung pinagpi-pray diyan, sabi po kasi diyan ng Panginoon kay Elijah. Sabi niya sabi ng Panginoon, uulan na, kaya puntahan na yung hari para sabihin na uulan na. At alam niyo po, dahil may personal na relasyon si Elijah sa Panginoon, sinabi niya to publicly. Sinabi niya sa hari na uulan na ngayon, maghanda na kayo. Kaya ibig sabihin, ganun din daw po sa atin. Sabi niya, this is something we must learn to do before making a public proclamation of our faith. Tandaan po natin na dapat daw, if God is going to hear a man in public, He must have heard him first in private. Dahil po si Elijah, meron siyang personal na pagkakilala sa Panginoon, meron siyang communication talaga sa Panginoon. Ano pong nangyari? Sabi doon, nung narinig niya privately, nung sinabi ng Panginoon, sinabi niya yun sa mga tao publicly. Kaya gusto po ba nating makarinig ng mensahe ng Diyos sa atin, sa mga buhay po natin, di ba? Sabi doon, katagpuin natin ang Diyos sa mga private life natin. Sabi po dito, put differently, sabi diyan, natandaan po natin na dapat daw there must be a private dealing with the Lord. Dapat lagi muna natin siyang kinakausap. Kaya nga po, 'di ba, talagang mahirap talagang magsalita publicly, 'di ba, ng mga bagay na kung tutuusin pag hindi naman talaga sinabi sa iyo ng Panginoon. Tapos sinabi mo sa mga tao kasi alam mong hindi yun yung wala naman talagang sinabi si Lord. Unlike nung kay Elijah, 'di ba? Ang nangyayari pa nga po doon, 'di ba, kung babasahin niyo 'yon. Sabi doon, sinabi niya na sa hari na uulan, di nagmamadali na, di ba? Pero ano pong ginawa niya? Umakit siya ng bundok, ng Carmel, di ba? At sabi po doon, di ba, nag-pray pa siya. At sabi doon, ilang beses niyang pinapunta doon yung alipin niya, kung sa malayo, kung nakikita na ba niya na meron na bang shadow, uulan na ba? Meron na bang maliit na yung ulap nangingitim na ba siya? Na ba yung pinapakita na ba na uulan na? Kaya ganun nga daw po, na talagang dapat yung talagang sa pag-pray po natin, talagang kailangan ng pananampalataya nga po. At sabi doon, dapat tuloy-tuloy, continuously, nung sinabing, wala pa po ako nakikita. Pray ulit siya kay Lord na, Lord, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya po sabi dito, sa letter C, sabi diyan, continue until there's a change. Tandaan po natin, manalangin po tayo, tuloy-tuloy lang hanggang makita po natin yung pagbabago. Hanggat hindi mo pa nakikita yung pagbabago, huwag kang susuko. Hanggat nakikita mong sinasabi pa din ng Panginoon o sinasabi pa rin dito sa atin, di ba? Sa church, di ba? Na ipag-pray pa rin yun. Ipag-pray pa rin na ipag-pray. Pag-pray pa din natin yung mga kaluluwa, pag-pray pa din natin yung mga dating nakasama natin, pag-pray pa din natin na dumami tayo, ganun pa rin daw po yung gawin natin. Kaya nga po, di ba, yung push, di ba? Nakikita ko yung dati lagi. Sabi doon yung pray until something happen. Sabi diyan, many battles are lost because we stop too soon. Tandaan nyo, kung hindi nyo pa nakikita, don't stop. Sabi, instead of continuing in prayer. Kaya nga po yan, yung button, yung alert button na yan, di ba? May mga tao daw po na kapag pagod na sila, kuwari pinag-pray niya na ng ilang taon, kuwari 5 taon niya nang pinag-pray yung bagay na to, may mga pagkakataon na pipinutin niya na yan, ay Lord, ayoko na po. Yung tinitigilan na nilang ipag-pray yung mga bagay na yon. Na kung saan, ang totoo naman talaga, maraming
way si Lord, di ba? Kung paano niya sasagutin yung prayer. Tapos naalala ko nga, di ba, kung yun nabasa ko yung kay Benny Hinn nga, di ba, it takes 21 years, di ba, para lang makakilala o ang tawag doon, yung ma-invite niya yung magulang niya doon sa isang, sa isang service nila, di ba? 21 years niya yung pinagpipray. Pero sa atin nga, di ba, sabi nga, sabi nga dito, talagang it takes faith kung ano ba talaga yung pananampalataya mo. Tapos ang dami ng way, di ba? Kung tutusin, kung gusto, pinagpipray talaga nating maligtas yung pamilya natin, mga kamag-anak natin, di ba? Ang dami-dami ng mga inihain sa atin na kung tutusin, i-grab mo na lang, tatanggapin mo na lang, tapos ipagpipray mo yun, babakapan mo ng prayer, pwede na yun mangyari. Kaya ganun po talaga. Kaya kailangan wag po tayong susuko sa pananalangin. Sabi po kasi dito, since we live in the age where everything happens fast, we allow, sabi dyan, yung mabibilis na lang dahil may mga fast food na nga, may mga fast cars, kahit nga po yung mga internet, di ba, hindi na siya lag. Ang bilis na nun, di ba, may 5G na. Ay, tama, updated ba ako sa bagay? Ewan ko, basta ayon. Kaya po sabi dito, tandaan po natin, kahit nga po ganun, kung fast pace forward yung mga, o nag-move forward yung mga bagay-bagay, tandaan po natin na we need, sabi dyan, to continue in prayer. Na kung saan sabi nga po, talagang wag mong susukuan yung bagay na yun. Kasi ganun din po yung ginawa ni Elijah. Sabi dyan, but unlike Elijah, some Christians today aren't willing to sacrifice the time and labor required in the prayer petition. Di ba, kung tutuusin nga po, kung wari nga po, yung kids ministry naman talaga, di ba, tuturuan mo yan, ng bebe pa sila, yung nangagat pa sila sa kamay mo, hindi, joke lang. Dati meron mong ganun yung time ata nila, Dimple yun, yung merong outreach doon na may baby pa sa likod mo, tapos nginangat-ngat na yung likod mo. Tiyanak pala, hindi, joke lang, baby pa po kasi siya, tapos lumaki na siya, di ba? Pero nga po, di ba, hindi po si Dimple yun ha, sa time po nila. Tapos nga po, naisip ko nga, di ba, dito na, kumari yung mga batang yun, di ba, kung talagang talagang makikita mo kung pasensyoso yung yung mga teacher, sosya. Yung mga teacher, di ba, kung talagang kung kumari baby pa lang yun, si Amari, tagal naman ni Amari lumaki, dapat youth na siya para meron na kaming youth. Hindi pwedeng ganun, di ba, talagang it takes time. Pero sabi nga po dito, di ba, dapat magkaroon ka nga daw ng heart na katulad ni Elijah, di ba? Kahit si Elijah din, nagtago nga po siya ng 3 years, di ba, bago siya lumabas doon. At sabihin doon kay Ahab na uulan na. Sabi kasi dito, dapat willing po tayong mag-sacrifice ng time natin tsaka labor natin. Kaya po sa mga pinag-pray natin, tandaan po natin yung mga bagay na yan. Kaya po sabi dito, katulad daw po ng isang estudyante, ikaw daw po ba kung estudyante ka, alam mong yung exam niya, kumari, sa mga estudyante natin dito, sinabi yung date ng exam, next week po, exam natin, ganyan-ganyan. Kumari, next week, sinabi, ano na bang date next week? Di updated. 15 ngayon, di ba? O kumari, bahala na. Hindi, joke lang. Kumari, sinabing 20 yung exam, di ba? Meron ka pang ilang days, di ba? Ang gagawin mo daw ba, magpipray ka na lang, sa 19 na lang ako mag-pray kasi sa 20 pa naman yung exam. Sabi doon, kung sinabi na mismo yung araw ng exam, di ba, mag-pray ka na, para na sa gayon, di ka na pagod na ako mag-review, natulog ka na tuloy, di ba? Tapos katulad din daw po nung sa yung sa lalaki daw po dyan na manganganak na yung asawa niya. Alam niyo po ang ginawa niya, nagtawag siya ng mga na mga mag-pray, na sabi dyan, emergency prayers. Pero sabi nga po dito, samantalang meron naman siyang 9 months. Dapat nung unang buwan pa lang, di ba, ng pagbubuntis ng asawa niya, pag-pray niya na, Lord, ganyan to, ganyan. Kaya nga po, di ba, sa mga buntis, may buntis pa po. Ayan, wala yung buntis. Hindi, joke lang po. Ayan, sabi nga po, di ba, ipag-pray natin na, healthy to, ganyan. Yung alam niyo yun, yung first month pa lang, tapos 9 months mong binuo yung prayer mo dun sa batang yun, di ba? At alam mo, di ba, na talagang ang kalalabasan nun ay kung ano yung pinag-pray mo. Kaya sabi na, you must have the willingness, sabi dyan, and tendency to continue in prayer until you have a note, sabi dyan, of victory in your spirit. At next po, chapter 5 na po tayo. Ayan, praying with the Spirit. Ayan, ito naman po yung praying in tongues. Sabi nga po sa Mark 16:17, the Lord Jesus said, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues,
and etc. Kaya po ayan po yung sinasabi diyan, yung speak with new tongues. Many of those who argue, sabi diyan, against speaking and praying in tongues don't know why it is so important. Alam niyo po, may mga church naman po talaga na hindi naman talaga nila pinapractice yung pag-speak in tongues. Pero alam po natin na merong benefits, meron tong ginagawa sa atin, di ba? Kahit sa spirit realm, di ba? Sa mga buhay nga po natin. Sabi diyan, they are unaware of the bountiful benefits that the spiritual exercise brings. May mga pagkakataon, di ba, na tayo yung may mga pagkakataon, pag hindi mo na alam yung pag-pray sa sarili mo, kasi nahihirapan ka na talaga. May mga pagkakataon na ganun ako, tapos nag-speak in tongues ka na lang. Pero alam mo na there's something inside of you na ginagawa nga ng Panginoon. Kaya nga tayo, di ba, may mga pagkakataon na napaka-effective yun na kapag alam natin na may someone, di ba, na kailangan ng prayer, di ba? Talagang ipag-pray natin. Tapos talagang kung ini-urge tayo, di ba, yung Holy Spirit, di ba, sinasabi mag-speak in tongues ka during that time, di ba, gawin daw po natin kasi may something na ginagawa ang Panginoon. Sabi nga po dito, i-explore natin yung benefits ng pag-speak in tongues. Paki-next nga po. Sabi diyan, some of the glorious benefits of praying in tongues ay una, sabi diyan, praying in tongues refreshes and revive us. Sabi po dito na kapag nga daw po i-speak in tongues tayo, di ba? Nare-refresh ka, tsaka nare-revive ka. Yung sinasabi ko nga po sa inyo kanina na, yung hindi mo na nga alam yung ipag-pray mo sa sarili mo, yung parang wala kang words na masabi. Pero sabi nga kasi sa Isaiah, sabi diyan, for with stammering lips and another tongue will speak to these people, to whom he said, this the rest wherewith ye may cause the weary to rest, and this is the refreshing, yet they would not hear. Sabi po kasi sa sa 1 Corinthians 14:4, sabi po diyan, he that speaketh in an unknown tongue, edifieth himself. Kaya alam niyo po na kung minsan kung hindi mo maintindihan yung tinatangs mo, di ba, yung sinasabi mo nga, alam mo ba na ini-edify ka nun sa loob-loob mo. Kaya dahil naniniwala ka, may ginagawa si Lord, ayun yung nangyayari. Pangalawa po, sabi dito, praying in tongues brings forth the leading of the Spirit. Na alam niyo po na kapag nag-pray in tongues ka pala, merong sinasabi sa'yo yung banal na Spirit, at saka meron kang marireceive na message mula sa Kanya. Sabi, for as many are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya po tayo talagang we need to be Spirit talaga na led, at saka sabi nga, magkaroon tayo ng Spirit-led, filled, at saka controlled nga po na buhay. Sabi diyan, when we pray in tongues, it is an opportune, sabi po diyan, moment for us to receive the divine guidance and direction of the Holy Spirit for our lives. Marami naman na tayong napakinggan sa mga bagay ito, ano yung mga benefits ng pag-pray in tongues, pero tandaan po natin na we receive guidance and direction mula sa banal na Espiritu. Kaya po nga, sabi po dito, when you pray in other tongues, your spiritual eyes are open to understand the scriptures in a greater light. Kaya po, wag po nating yung kapag in-urge ka mag-speak in tongues, kasi may mga pagkakataon daw po na ikaw, yung hindi mo alam kung ano yung pag-pray mo, di mo naman kilala yung tao na to, pero merong inilagay sa heart mo ang Panginoon, tapos nag-speak in tongues ka na proteksyonan tuloy yung tao na yon. At sabi rin po dito, kaya nga tayong mga Kristiyano, di ba, talagang tinawag tayo na talagang mag-pray, di ba, mag-intercede, yung ipag-pray nga po yung bawat isa. Kaya po sabi niya dito, meron daw po siyang sinasabi dito na ang ginagawa niya, lagi siyang tinatanong na, bakit nag-speak in tongues ka? Wala namang nag-i-interpret niyan sa inyo. Ang sinasabi niya po palagi na, kasi sabi niya doon, na ito yung nag-i-edify ng sarili niya. Alam niya na may something inside of him na ginagawa ang Panginoon. Hindi niya ma-explain sa tao, pero sabi niya doon, pero yung mga tao mismo, sila yung nagsasabi ng interpretation. Kasi, kaya mo pala ginawa yung bagay na yon. Sabi diyan, when you spend time to pray in other tongues, the eyes of your understanding are enlightened and you become more receptive to the ministry of the Holy Spirit. Ayun po yung nangyayari kapag nag-speak in tongues. At sunod po, prayer in tongues provides us with heaven's vocabulary. Ang totoo, di ba? Sabi po doon, direct yung mga prayer natin sa langit kapag nag-speak in tongues ka. Kasi yung mga yon, heaven's vocabulary yon. Kaya nga po sabi dito, may mga sinasabi nga rin, di ba, na
may mga word din na, itong sinasabi nga dito, may mga sinasabi daw po na, may mga times na nag-speak in tongues yung kasama mo, di ba? Tapos, may nakakapag-interpret nun. Yun pala, sinasabi yon ng Ama sa kanya. Tapos, kung na-interpret mo yun, di ba, sasabihin mo nga po dun sa tao na yun. Sabi niya, one of the most beautiful, inspiring gifts from God to us is the ability to communicate with Him directly through a spiritual language formed in us by the Holy Spirit. Kaya po sabi dito, remember that though a man is a spirit, he doesn't dwell physically. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, di ba, yung totoong tayo, yung spirit po natin. Sabi diyan, in the realm of the spirit, he lives on earth and relates with the material world, yet there are certain things we can't communicate or express with the earthly language we've learned. Kaya po sabi dito, this is the reason God imparts to us the divine ability to speak in other tongues. Kaya po, sa mga hindi pa nakapag-speak in tongues, diba? Talagang it will edify yourself, kaya naman makapag-speak in tongues na nga rin po ang bawat isa. Pero sabi doon, diba, hihilingin mo yon sa Panginoon. At sabi po dito, you must realize that there are not enough words in human vocabulary. Tandaan niyo po yan to adequately and accurately express ourselves to God. Kaya nga po, di ba, yung mga nagsasabing nakapunta sila ng heaven, hindi nila masabi yung mismong words na pwedeng i-describe sa bagay na yun. Kasi may mga heavenly na yung mga vocabulary nga, di ba, na kung saan pang langit lang, di ba? At yung mga nakakarating lang ng langit, yung nakakaunawa po nun. Kaya sa mga pag-pray natin, di ba, magkakaintindihan yung mga taong madalas talagang nagpipray kasi alam nila yung sinasabi ng banal na spirito sa mga buhay nila. At next po, sabi diyan, letter D, praying in tongues helps reveal the will of the Lord. Or kayo na pa po yan, di ba, sinasabi nga na sa pag-pray po natin, di ba, sabi doon, nililid nga po tayo ng Panginoon. Kaya po, sabi po dito, sa next na nga po, sabi po diyan, sa letter E, praying in tongues help you bring forth God ideas. Ito naman po yung mga, pag nag-pray nga po tayo, di ba, yung mga sinasabi nga na yung antawag doon, yung mga ideas na galing talaga sa Panginoon. Kung ikaw lang, hindi mo yun kayang isipin, pero dahil nagpe-pray ka, di ba, si Lord yung bahala doon. Tapos, meron nga pong story diyan ng crusade nga, di ba? Sabi niya doon sabi niya sa congregation, ay hindi pala, sumigaw siya, sabi niya kay Lord, tinagalog ko na lang, sabi niya, alam kong nangungusap ka sa akin at wala dito sa aming makakapag-interpret, kaya sa oras na to, na-receive ko yung gift ng interpretation of tongues, kaya sabi doon, agad-agad daw, na-explain niya sa English yung tongues na yon, which is the message of God for all of them to be encouraged. At saka kayo ba, personally, may mga pag-speak in tongues ba kayo na wala naman nag-interpret, pero alam mo sa sarili mo, di ba, na ito yung sinasabi ng Panginoon. Ano po yun? Ayun po yung leading ng Holy Spirit din po sa mga buhay natin. The Spirit of God does talk to you and always seeks to bring you divine ideas. One of the ways to hear Him and take hold of His wisdom and extraordinary strategies is by praying in other tongues. Kaya po, next po, sa letter F, sabi po diyan, get in the flow and maintain the glow. Sabi nga po dito, di ba, sa Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Kaya nga po sabi dito, ito daw po yung tinatawag na, yung dunamis nga daw po, di ba, yung Greek word, na kung saan talagang merong dynamic force, di ba, na nangyari, o an electric power generating mechanical device na nangyari nga po nung time na yon sa Acts 1:8, di ba? Kaya daw pong nangyari, lahat sila doon nakapag-speak in tongues sila. At daw po, they receive yung benefits. Kaya nakita natin na after nun, kumilos talaga. Talagang merong paggalaw sabi doon yung pag-move sabi doon nagkaroon ng yung dumami nga yung mga nag-share, di ba? Tsaka sabi doon, talagang hindi mapigilan yung mga taong mag-share ng Word of God during that time. At alam niyo po, back in the Old Testament nga, pag babasahin natin yung Psalms 85:6, alam niyo po, sabi dito, sabi ni David, will thou not revive us again, that my people may rejoice in thee. Alam niyo po, sabi nga po dito na siya pinagpipray niya yung ganong bagay, di ba? Pero sa New Testament, sinabi na po doon na yung revival daw po pala, hindi na daw po dapat natin yun pinagpipray. Kaya sabi dito, but as a born-again Christians, we don't have to ask for revival because we simply don't need it
In fact, if you check through the scriptures, sabi dyan, you'll discover that none of the apostles ever asked for a revival. They received a unique blessing that the Old Testament folks didn't have. Ibig sabihin po kasi nito, tuwing pala nagpipray tayo sa Panginoon, dumarating talaga yung revival. Tuwing pala lumalapit ka sa Panginoon, tuwing nandyan ang presensya ng Panginoon, nare-revive ka na. Kaya hindi mo na kailangan pang lumodi at sumigaw ng Lord, i-revive mo ako. Magsabi ka nga lang daw sa Panginoon ng Lord, katagpuin mo ako, i-revive ka na talaga niya, i-strengthen ka niya, aayusin niya yung buhay mo, tsaka sabi doon, makikita mo yung bagay na hindi mo naman talaga kayang gawin, pero nagagawa mo na. Ganun yung nangyari sa time nila, nung dumating nga daw po yung Holy Spirit sa kalagitnaan nila. At ngayon, 'di ba, sa time natin ngayon, hindi naman talaga silent ang Panginoon, 'di ba? Tuwing lumalapit tayo kay Lord, talagang nare-receive natin, 'di ba, yung pagkilos ng Panginoon. Tuwing humingi ka ng tawad sa Panginoon, tuwing nagpapa-cleanse tayo sa Panginoon, 'di ba? At sinasabi natin na, Lord, katagpuin mo kami, hindi niya tayo pinifail na katagpuin. At kaya sabi po, as a believer, you can constantly have the same experience. Sabi diyan, may experience daw natin yung same na experience nila nung time na yon. Sabi diyan kasi, the same glory comes upon you and you can maintain it. Kaya sabi ito, your prayer life becomes an exciting, sabi diyan, everyday relationship with God. Kaya nga po sa mga bahay natin, every time na nag-pray ka doon, sabi doon 24/7, 365 days, maranasan po natin ang Panginoon. Kaya sabi po, madamot po ba ang Diyos sa presence niya? Di ba hindi? Kapag humingi po tayo, hiningi natin yung presence ni Lord, andyan agad ang Panginoon. Kaya po sa number 6, last na po yan, sabi diyan, the prayer of agreement. Ito na po yung sinasabi na sa Matthew 8:19, sabi po diyan, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them, sabi diyan, of my Father which is in heaven. Kaya nga po sabi dito, sabi po diyan, binigyan daw po tayo ng keys ng kalangitan. Alam niyo po kung ano po yon? Ito po yung tinatawag na speak your authority, laws, and principles. Kaya nga po, di ba, meron tayong tinatawag na binding and loosing. Sabi nga po, ano man yung i-bind natin sa dito sa lupa, di ba? Pabind yun sa langit. Ano man yung i-loose natin dito sa lupa, di ba? Ilulus yun sa langit. Na kung saan sabi doon, ito po yung tinatawag na kasi nagkakaisa yung mga tao sa pananalangin na yon. Kaya tayo nga pong Christian, di ba? Tayo nga daw pong mga nasa prayer meeting, tayo yung mga inaasahan sana, lalo ng Panginoon, di ba, na nagpipray nga po sa pamilya natin, sa mundong to, di ba, sa mga nangyayari sa paligid. Kasi sabi nga po dito, pakinext nga po diyan. Sabi diyan, pakinext pa po. Ay hindi, balik pala, sorry, di ko yan basa. Sabi diyan, it simply means that your decree is backed up by God in heaven because there's provision for it in His Word. Alam niyo po, merong sinasabi nga siya dito na yung daw po, si Satan daw po, hindi naman daw po natin pwedeng sabihin na ginagapos, ang tawag doon, may sinabi siya doon na yung ginagapos niya nga daw po, kuwari tayo ginagapos si Satan, di ba? Kaya sabi niya doon, sa langit, wala naman kasi doon wala naman daw po doon yung demonyo. Pero daw po yung mga pwede natin gawin? Sabi dito, pwede natin yung i-rebuke, palayasin, di ba, sa mga buhay natin. Kasi sabi niya doon, meron pang final damnation. Pero tayo, pwede natin i-rebuke yung kaaway, lahat ng espiritu ng sakit, karamdaman, espiritu ng katamaran, espiritu ng mga bagay-bagay na alam nating hindi nga sa Panginoon. Sabi doon, natin yun? I-bind talaga natin yon. At yung mga ipapalus natin, di ba? Ito yung mga spiritual blessings, ito yung mga pagpapala na nagmumula nga po sa Panginoon. Kaya po, sabi po diyan, pakinext po, sabi diyan, requirements for the prayer of agreement. Ano daw po yung requirements? Una daw, kailangan yung participant must be on earth. Kaya tayo po yun, mga tao po yun. Tayong mga tao, we need to, sabi doon, agree sa mga pananalangin nga po na ginagawa natin. Sunod po, sabi diyan, there must be at least 2 of them. Kaya 'di ba may mga time na sinasabi na prayer partner kayo, 'di ba? Pag-agreehan natin tong prayer na 'to, 'di ba? Kaya mag-agree ka din para mangyari ngayon, 'di ba? At sabi po diyan, dapat ang pangatlo, they must agree. At pang-apat, they must ask, sabi diyan, and make definite request. Kaya nga po alam niyo po dito sa bagay na 'yan. Ito nga pong pakinext nga po kung may picture o wala.
Picture, oh yan. Sabi po kasi diyan, itong si Peter po, di ba, naalala nyo, na nakulong nga po siya, di ba, tapos talagang binantayan pa siya ng mga soldiers nung time na yan. Tapos alam nyo po, yung Acts Church, di ba, sabi diyan, yung mga, yung mga tao nung time na yan, 'di ba? Talagang nagpray nga po sila na kung saan para mapalaya si Pedro. Tapos sabi nga po dito, 'di ba, na maya-maya nakita naman po talaga natin na sa mga chapters na yun, pag binasa nyo, nakita naman talaga nating dumating nga po yung angel, tapos pinalaya nga si Peter, 'di ba? At alam nyo, nung kumakatok na nga po siya doon sa pintuan, 'di ba? Anong sabi? Kumakatok na siya doon, 'di ba? Tapos ang nangyari nga po, sabi diyan, kung para praise nga daw po natin yung sinabi ni Rhoda. Sabi diyan, brethren, the prayer meeting is over. It's time for a praise meeting, sabi diyan, she announced. Na kung saan sa atin po, 'di ba? Pag nagpe-pray daw po tayo, narinig ko lang po last time na sinabi daw po na 'di ba, nag-worship muna tas nag-praise na sa huli, 'di ba? Kasi ang katotohanan, after po talaga nating mag-pray, 'di ba? Dapat nagpupuri na tayo sa Diyos. Kasi bakit? Kasi alam natin na time na 'to na pasalamatan siya kasi talagang tinugunan niya na yung panalangin natin. Kaya po sabi diyan, many times when people agree in prayer, they aren't aware of these rules. So when one party doubts, sabi diyan, he thinks he has canceled the agreement. May mga ganun ba kayong naranasan na ayokong mangyari? No, wala namang ganun, di ba? Yung hindi ka naki-agree sa prayer niya. Pero sabi po dito, sabi diyan, but it's not true. If it took two of you to agree, sabi diyan, it would also take both of you to cancel it. Kaya sabi doon, hindi yon makakancel. Basta ipinag-pray mo yon, sabi doon, mangyayari po yon. Kaya praise God sa bagay na yon. Kaya po sabi dyan, a prayer of agreement is a decree. Sabihin po natin yung prayer of agreement na yun. Kasi di ba sabi, magkasundo tayo, ipag-pray po natin to. Di ba pag may mga nagli-lead nga po ng prayer, tapos yung buong church, di ba talagang nakikipag-agree talaga sila. Kasi mahalaga po yung bagay na yan. Yung prayer of agreement has to do with establishing a decree, sabi yan, authoritatively, na kung saan dapat talagang you are commanding, dinedecree mo na yung bagay na hindi mo yun binibeg. Kasi yung bagay na yun, ibinigay na yun sa'yo ng Panginoon. Sunod po, pangalawa, there's nothing we can't do when we agree. Pag pinag-agreehan talaga yan, wala ka na po diyang magagawa. Sabi diyan, the church is the body of Christ. We represent Him and carry on His work on earth today. We are His ambassadors. Kaya tayong lahat po, let's all talagang, mag-pray po talaga tayo. At sa last na po, meron pa palang last, ito po yung prayer of intercession. Paki-next na po. Sabi diyan, the Holy Spirit does carry out of His intercessory ministry through you. Lahat po tayo, tinawag po ng Panginoon na anak niya at sinasabi rin po na mag-intercede. Sabi nga po, as a child of God, you have a responsibility to intercede for others. Kaya po tayo, pinag-pray pa rin po ba natin ang bawat isa? Nawa po ganun pa rin tayo, di ba? Nawa, pa rin yung mga member natin, o mga kasama natin, di ba, na nakikita natin na may problema, may pinagdadaanan, di ba? Ipag-pray daw po natin sila. Kasi sabi diyan, through the prayer of intercession, God bestows on us, sabi diyan, opportunity, ability, and inspiration to make great impacts, sabi diyan, in our world. He has set us on the earth in these extraordinary times, sabi diyan, for the purpose of changing lives. Kaya po tandaan po natin na tayo po, sabi diyan, we need to recognize once again po yung priestly responsibility natin. Ano daw po yung priestly responsibility natin? To intercede for others. Kaya nga po, sabi nga po nung kay Esther, di ba? Anong sabi doon? Yung sinasabi na baka kaya diyan ka nilagay ni Lord para para mag-intercede o para yung maging mediator para sa kanila. Kaya po sabi dito, ang intercession daw po, paki-next na po, sabi diyan, ang intercession ay, sabi diyan, divine responsibility. Sabi diyan, you have a personal ministry as a child of God to intercede for others. So many things can be changed if only you'd pray about them. Kung lahat po tayo dito, magpe-pray po talaga tayo, makikita talaga natin kung ano yung pagkilos ng Panginoon. Sabi nga, di ba, kung 2 or 3 lang yung mag-agree, pero hindi lang naman tayo 2 o 3. Sabi nga, ang dami po nating lahat dito, di ba? Kung tutuusin, lahat ng prayer na yan, di ba, pinapakinggan po yan ng Panginoon. Kaya po sabi diyan, there are 3 things. Ayan nga po yun. Yung sabi na dapat daw po natin na i-note. Kasi sabi po dito, prayer is a privilege. Ayan, kanina sinabi na po yan, di ba?
Pangalawa po, prayer is also a command and a divine responsibility given us by God. Na dapat talaga tayo, nagpipray talaga po tayo. At sunod, prayer is discipline. Bakit po nakalagay dyan, prayer is discipline? Sabi po kasi dito, this is why you must pray even when you don't feel like it. Mag-pray ka pa din kasi kung sinipag kang mag-pray sa araw na to, merong something na gagawin sa'yo ang Panginoon. The prayer of intercession isn't meant for unbelievers only. Sabi diyan, hindi lang pinag-pray natin yung mga unbelievers, kundi kahit po sa Bible, di ba? Yung kay si Epaphras nga po, sabi diyan, pinagpipray niya po yung mga kapwa niya, Kristiyano. Ganon din po tayong lahat. Ipag-pray natin ang bawat isa sa atin. Nang sa gayon, lahat daw po tayo, yung ma-encourage nga daw po, di ba? Ma-encourage pa sa pananampalataya, magpatuloy pa rin sa Panginoon. Ayun po ang nagagawa ng prayer. Kaya next po, ayan, this is what the prayer, sabi dyan, this is what prayer, especially intercessory prayer, should be for the Christian. It is your life's work and you must do it even sabi dyan, even when it's not exciting. Pero ang katotohanan talaga, kung dahil nalaman na nga po natin yung benepisyo, di ba? Talagang dapat daw po, lagi tayong yung excited kang mag-pray. Ay, prayer meeting ngayon. Pupunta ka, prayer marathon, so on and so forth. At sunod po, letter C, sabi dyan, don't become callous. Sinabi din po dito na bakit niya sinabing don't become callous? Kasi may mga pagkakataon daw po na ang mga Kristiyano, o sabi po, yung mga tinawag ng Panginoon, nagkakaroon na daw po sila ng part na yung wala silang compassion para sa mga tao. Kaya sabi diyan, meron kang word of God, gamitin mo yon. Kaya sabi po dito, wag daw po tayong lumakad dyan sa labas na parang hindi ka concern sa mga tao. Alisin daw po natin yung mga kalyo na yon na kung saan nag-aalis o sabi doon, nagpapawala ng compassion mo para para lapitan mo yung mga tao, para ipag-pray mo sila, para maalala mong mahal sila ng Panginoon. Kasi si Jesus, di ba, daw sabi doon, nag-move si Jesus with compassion. Kaya tayong mga Kristiyano, ganun din daw po tayo. Sabi diyan, prayer sometimes is the response to the impression of the Spirit in our hearts. Kaya pala kapag ikaw punong-puno ka ng Holy Spirit, punong-puno ka ng Panginoon, talagang magpe-pray ka talaga. Pero kung ikaw talagang tinatamad ka ng mag-pray, baka there's something inside of you na kailangan mong buhayin ulit. Sabi diyan, sabi po dito, meron daw po palang merong isang babae na naka-wheelchair nga po. Tapos dun sa sa lugar na yon, yung lang talaga, yung pastor lang talaga yung nagpe-pray doon. Tapos maya-maya, nakita nila ng mga taong nakatingin lang sa paligid na yung batang naka-wheelchair, talagang kahit hirap na hirap, tinatry niyang tumayo dun sa wheelchair na yon. Tapos inuunat niya talaga yung mga legs niya, tapos gaganyan. Hanggang yung bumabagsak na nga po siya. Tapos yung mga tao, nakatingin lang sila. Siguro mga expectant lang sila. Pero maya-maya, nag-move nga po yung Holy Spirit. Kaya alam niyo, sabi doon sa kwento niya, na kahit yung mga tao na parang merong kalyo yung puso, lahat daw sila lumapit dun sa bata, tapos pinag-pray siya. Kaya ganun po talaga yung nagagawa nung pagpipray, di ba? Anong sabi doon? Kaya ang nangyari, nung pinag-pray nila yon, nakita nila kung paano kumilos ang Panginoon. At napakaraming kwento sa mga pagbinasa natin, na napanood natin, di ba? Kung paano talaga kumikilos ang Panginoon sa mga ganong pananalangin. At next po, paki-next na po natin. Sabi po dito, sabi niya, those people weren't moved by pity, but by the compassion of Jesus, they intercede for her. Kaya po sabi diyan, there's so much we can do and change if we learn to intercede for others. Sabi po diyan, nakalagay po ba dyan? Yung sabi doon, develop the intercessor in you. Isa ka pong intercessor, kaya mag-pray, talagang gamitin mo yun. You can train yourself to become an effective intercessor, and to do that, you're going to train yourself to spend time in prayer. Kaya po, tandaan natin, next na lang po, yung sa remember, sabi dyan, the rule in intercession is that you're persistent and continue, sabi dyan, in prayer for as long as necessary. You don't stop praying until you have a note, sabi yun, of victory in your spirit. Wag daw po tayong susuko, di ba, sa pananalangin. Tayong mga Kristiyano, buhay natin yon. Kaya talagang lagi tayong mag-pray. Let's do talaga yung pag-pray. Sabi diyan, when you do,
you'll find yourself singing or laughing in the Spirit. Sabi diyan, the laughter comes from your heart. Makikita mo habang nagpipray ka na nagpipray, tapos nagpipray ka in your spirit, di ba? Yung sinasabi sa Psalms 45:1, yung sinasabi that your heart begins to indict, yung sinasabi your bubble over with joy and laughter from your spirit. Alam niyo po ba na kapag nagpipray ka, di ba, ang totoo talaga, may kasayahang ibinibigay ang Panginoon sa iyo. Kaya minsan, bakit ka nalulungkot? Bakit parang ang gulo ng isip mo? Kasi baka nalilimutan na nating mag-pray. Na ang katotohanan, sabi nga dito, di ba, your ministry of intercession, sabi diyan, has been fulfilled for that matter. Sabi diyan, these are just some of many prayers you can pray for God's people. Tanda po natin to build them up. Ang dami-dami daw po natin pwedeng yung ipag-pray sa mga tao na nasa paligid natin, di ba? Dati naaalala ko nga yung iniisa-isa pa nga, di ba, na pinagpipray yung bawat isa sa atin. Nawa tayong lahat, di ba, maging ganun ulit tayo. Nang sa gayon, maging excited ulit tayo sa mga bagay-bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Gusto daw ba nating sumaya ulit? Gusto nating umayos o maging malakas, di ba? Wag daw po natin kakalimutan yung pag-pray natin. Ako talaga, ayaw ko nga talaga sanang uma-absent sa mga ganun. Kasi doon na nga lang ako nare-refresh, nare-revive yung alam mong lumalakas ka sa bagay na yon. Sabi diyan, so it's time for you to make a fresh commitment to your intercessory ministry. Your motivation for intercession is not to see God meet your personal needs, but to see His, sabi diyan, will established in the lives of others. There's so much you can accomplish when you pray like this. So get to work. Ibig sabihin ng work na yun, pray again, start interceding for others, and expect positive changes and outstanding result. Lahat po tayo, di ba, tinawag tayong mga intercessor. Lahat tayo, talagang tinawag tayo ng Panginoon para ipag-pray yung sinasabi nga, di ba, yung sa Job, lagi ko po yung naaalala, na sabi niya, di ba, nagalagay siya sa altar, di ba, lagi siya nag-offer kay Lord ng sacrifice. Tapos sinasabi niya doon na baka by no means, di ba, o by somewhat things, sabi niya doon, di ba, baka nagkakasala yung pamilya niya, di ba? At ikaw, kaya ka naligtas kasi para ipag-pray mo sila, di ba? Kaya ibig sabihin, itong pag-pray nga, tandaan natin na napakahalaga nun. Sabi ikaw na Kristiyano na nag-iisang naligtas sa pamilya mo, hindi ka pa magpipray, sino pa yung magpipray para sa kanila? Di ba? May mga pagkakataon, iniisip ko nga din yun. Kung hindi ako magpipray sa sarili ko, sino pa magpipray sa akin? Di ba? Kaya ikaw mismo, dapat laging yung prayer talaga, buhay mo yon. Yung prayer, di yun iuutos sa'yo para mag-pray, kundi prayer, alam na alam mong gawain mo yon at gustong-gusto mo yung gawin dahil nakakausap mo ang Panginoon. Kaya sa last niyan, di ba, nakalagay dyan yung pray without ceasing. Christians, or sabi lahat tayo, we need to pray without ceasing. Ayun lamang po.